pagsunod sa magulang. Paggalang at pagsunod. Yung paggalang, always nandoon iyon. Kahit ikaw ang nasa tama, mali ang magulang mo, kinakailangan ang makiusap, ang pakikitungo, may paggalang pa rin o alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi yung iba na kapag naramdaman niya sa sarili niya na tama siya, grabe niyang sigawan ang magulang niya. Grabe niyang hiyawan ang kanyang mga magulang. La hawla wa la quwwata illa billah. Ang pagsunod sa magulang, of course, pagsunod sa magulang na naaayon sa Quran at sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Allah sa marangal na Quran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran, at aming inutos sa tao ang maging mabuting nakitungo sa kanilang mga magulang. Subhanallah. Allahu Akbar. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sad to say, sa panahon natin ngayon, ito ang maling mga pananaw ng ilan sa panahon natin ngayon. Ang ilang maling mga pananaw ng ilan, alam mo yun, mas mahal niya ang anak niya kaysa sa magulang. May mga ganyan eh. Mas mahal niya ang anak niya kaysa sa magulang niya. May mga taong mas mahal niya ang kaibigan niya kaysa sa magulang. May mga taong mas mahal niya ang ibang tao kaysa sa magulang niya. Alam niyo po ba na aming minamahal na tagapakinig, lahat yan ay mali? Lahat yan ay mali, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tama. Hindi tama at maling pamamaraan na may namumuna sa pagmamahal mo liban kay Allah at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagmamahal mo sa magulang. Dito pa kayo. Hindi pwede na minamahal na tagapakinig na mas lumamang sila. Pero sa panahon natin ngayon, tingnan nyo mas marami ka pang moment sa kaibigan mo kaysa sa magulang mo. Mas malilibre mo ang kaibigan mo kaysa sa magulang mo. Mas mapagkumbaga ka sa kaibigan mo kaysa sa magulang mo. At mas mabait ka sa asawa mo kaysa sa magulang mo. Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Pakinggan nyo ang isang kwento mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung narinig mo ang isang sahabi sa kanyang kapanahunan na nagngangalang Alqama, magtaas na ng kamay ang pamilyar sa sahabi na ito na pangalan Alqama. Wala. So ngayon dumating na po siya sa Malanggas. Pakinggan nyo. Dumating sa Malanggas si Alqama. Pakinggan nyo ang kanyang kwento mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Si Alqama ay isang binatilyo sa panahon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kilalang mujtahid. Ibig sabihin ng mujtahid, palasamba, pasasadka, okay, mabuting tao, lahat ng gawain niya ay puro ibada, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan si Alqama. Ano ulit pangalan? Ulit, hindi ko narinig. Yan. Pwede bang i-zipper muna natin yung bibig natin? Kasi ang alam ko, ang pamaypay, wala namang boses yan eh. Diba? Okay, sige. Maundangan na tagapakinig, si Alqama, pabilisin natin ang kwento. Puro siya sala, puro siya ayuno, puro siya ibada.
Isang araw, nagkasakit siya ng napakatinding sakit. Napakatinding sakit. Ayong people, tigilan sa maranaw di sakarat al-maut. Yung 50-50, naghihingalo. Yung tipong aalis na yung kaluluwa niya sa sobrang tindi ng kanyang sakit. Subhanallah. Ngayon itong si Alqama, nung siya ay nagkasakit, ang kanyang asawa ay pumunta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pumunta kay Propeta sallallahu alaihi wasallam at binalita niya ito, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, inna Alqama, tunay na si Alqama ay nasa 50-50 ng kalagayan. Allahu Akbar. May tissue. Tissue. So, pabilisin natin ang kwento kasi mahaba ito. Nung nalaman ito ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasi nga 50-50 na, naghihingalo na, di ba? Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Ammar, Ya Suhaib, Ya Bilal, pumunta kayo sa bahay ni Alqama. Pumunta kayo sa kanya at pagsyahada ninyo siya. Ipabigkas mo sa kanya ang La ilaha illallah. Hindi ba ganun? Laktino? Kapag ang isang tao malapit ng yumao, di ba? Ay pinapabigkas sa kanya ang La ilaha illallah. Sige nga, siguro namin La ilaha illallah. Okay, bismillah, gising pa sila. Pabilisin natin ng kwento. Dumating ang tatlong sahabi na ito, kasama si Bilal, at yun na nga, pagdating nila, nakita nila si Alqama na 50-50 na lamang siya, at sinasabi nila, Ya Alqama, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Si Alqama, la yuntiqu bisyahada. La yuntiq. Hindi mo mabigkas ang La ilaha illallah. Ajib! Nakapagtataka, pala samba, pala ayuno, pala gawa ng mabuti. Bakit di na mabigkas ang La ilaha illallah? Kaya wag tayong kampante. Wag tayong kampante na kung saan iniisip natin na mabibigkas natin ng La ilaha illallah pag namatay na tayo. Hindi, sa tawfiq pa rin yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa magustuhan pa rin yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So anong nangyari? Anong nangyari mga minamahal na tagapakinig? فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلوا ويخبرونه بألقما. Bumalik sila yung mga sahaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinasabi nila, Ya Rasulullah, inna Alqama la yuntiqu bisyahada. Tunay na si Alqama hindi, lisanuhu la yantiq. Ang kanyang dila hindi niya mabigkas ang La ilaha illallah. Kapatid, ngayon nabibigkas mo ang La ilaha illallah, pero hindi natin alam kung mabibigkas natin ito kapag tayo ay yayain na sa mundong ito. Ano kaya ang dahilan? Pala samba, pala ayuno, pala gawa ng mabuti. Ituloy natin ang kwento ng alipin ng Allah. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل من أبويه أحد حي؟ Mayroon ba sa kanyang magulang na buhay pa? Si Alqama, buhay pa ba ang magulang niya o isa man sa magulang niya? Tila may nakapagsabi, Ya Rasulullah, ummun kabiratus sin. Mayroon siyang nanay na napakatanda na. May nanay siya na napakatanda na, wala nang tatay yan. Wala na. Okay? Pero may nanay siya na natanda na. Ngayon, فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للرسول قل لها إن قدرت على المسير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخرها. Nagpadala ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na isang sahabi na
na sinasabi niya doon sa nanay ni Alqamah. Ang programa Balik tayo. Ang programa ito ay nag-insel naman. Okay. So, papalastas na po yun. Okay? Para naman na mawala masyado yung gan. So, pagalisin natin ang kwento mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nagpadala ang Rasul sallallahu alaihi wasallam sa bahay sa nanay ni Alqamah na sinasabing, Nay, pinapangiratid po ng propeta sallallahu alaihi wasallam kung kaya niyo daw na pumunta kay propeta sallallahu alaihi wasallam, pinapatawag po kayo ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Pabilisin natin ang kwento mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung matandang ito, na nanay ni Alqamah, nung narinig nito, sabi nga, Subhanallah, propeta yun, nakakahiya na siya ba ang pumunta sa akin? Ako ang dapat na pumunta sa kanya. So, isipin mo, sobrang tanda niya, tatayo pa lang siya, 10 minutes na, dahil hirap na hirap yung tungkod na hanap pa. Yan ang nanay ni Alqamah. Di kalaunan, biglang dumating ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Siya mismo ang pumunta sa nanay ni Alqamah. Allahu Akbar. Nabilusin natin ang kwento mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nagsalam siya doon sa babae, faradda alaihi salam, sinagot naman siya ng matanda. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Umma Alqamah, asdiqini wa in kadzabtani ja'a al-wahyi min Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, O nanay Alqamah, sabihin mo sa akin ang totoo. Kasi kung magsisinungaling ka, dadating sa akin ang wahi na katotohanan.